is familiar na sa tuwang tanan. Ang pulong sa Diyos, nagingon diri sa ato mga igsoon sa verse number 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do. No, take note of that, ha? Whatsoever ye do, the Bible says, do all to the glory of God. So ato ang tagaan kanang emphasis nila kanang last nga mga pulong sa verse number 31 where the Bible says whatsoever ye do, do all to the glory of God. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for this morning once again, and thank you for your grace that you have given for us, and thank you, Lord, for your people that are here worshiping you in spirit and in truth. Father, i-bless Ginoo ang kining unang mensahe nga amo ang pagahisgutan karon or amo ang mapaminawan, Lord God. Abriha mo maunahuna mo makasing-kasing, and may this message, Lord God, serve as a encouragement para sa mga tanan diri. Help me, Lord, as I speak to your people. Fill me with your Holy Spirit and guide me and fill me, Lord, with wisdom. I cannot do this, Lord, without you. Father God, amo ang itugyan Ginoo ang tanan diha sa imo, Lord, o kami Ginoong Dios nagapray nga ikaw, Lord, ang mahimaya karon nga mga oras. So kani, Lord, among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Now, mangutan ako sa inyo karong buntag mga igsoon. Kani ang akong pangutana. What's the first thing you do when you wake up in the morning? Unsa ang imong una nga kanang ginabuhat kung mumata ka? Okay? Kanang kung mumata ka sa buntag. Kaya balo ba mo nga most people, ang ilahang una nga buhaton, inigpukawon sila sa Ginoo kay ilahang i-check ang ilahang phone. Tama? I-check nila ilang phone, sa dili pa sila mag-ampo o sa dili pa sila magbasa sa ilang Biblia. Now, I believe nga siguro ang kadaghanan diri maupod siguro ang imuhang ginabuhat. Okay? Now, social media, sultihan ta mo megala, is very powerful because it can connect us to thousands of people instantly. Dakog epekto, dakog impluwensya ang social media sa mga tao. Dili lang sa atong mga adults, pero pati na po mga igala sa mga young people and even sa mga bata. You know what? But as Christians, kinahalan yun nga pangutanon nato mga igala atong kaugalingon is this. Pangutanon atong kaugalingon, mo ang dapat nato ipangutana. Mo ni siya. Am I glorifying God with my online life? Am I glorifying God with my online life? So ikaw lang ang makatubag ana may gala because dili man ako ang makatubag ana para sa imuhang. Ikaw lang ang makatubag ana para sa imuhang kaugalingon. Because as we can see mga igala, karon nga panahon, daghan yung mga tao mga igala, they spend more time scrolling than studying God's word and pray. Daghan karon. In fact, may gala, daghan na magani siguro nga mga Kristiyano karon nga ilahan na yung gisalikway ang Bible reading and praying, but they spend much time in their cellphone. They spend much time in social media. So kinahanglan mga igala, na I'm not saying mga igala no, kaning paggamit og cellphone o ang pagkaning Facebook or ang paggamit sa social media, dautan siya, pero kinahanglan lang nga magbantay ta because social media is very powerful. It can either build your life or it can either break your life. Kung naay mga Kristiyano karon nangadaot ang ilang kinabuhi tungod sa social media. Naay mga young people karon, they are influenced by bad things in social media. Naay mga Kristohanon karon na naka-adapt sila og mga false doctrine diha sa social media. Naay mga young people karon nga diha sila mikuha og mga binuhatan nila sa social media. Grabe kayo ang influence sa social media. So, I'm not saying again nga ang kaning social media dautan siya. Kay pwede man po ni siya magamit sa maayo.
Pero nakita po nato may gala nga kung pwede ni siya magamit sa maayo, ang yawa po pwede niya ni gamiton para pangdaot po sa mga tao. So let me give you may gala 4 things this morning about social media o bahin sa tuwang Christian life. Number 1, reflect Christ. Maniuna na ito nga punto, reflect Christ in your online testimony. Siguruhon na ito may gala nga bisan mga igsoon bisan diha sa social media makita si Kristo sa atua. Amen? Because the Bible says may gala, whatsoever ye do, bisag unsa kuno ang imong buhat, make sure you do all for the glory of God. And Jesus said in Matthew chapter 5 verse number 16, let your light so shine before men. Diba? Nagingon ang Bible na? Let your light so shine before men. So tanawa, your posts, comments, and likes are reflections of your heart. Mira mo? Ang kanang imuhang mga posts, kanang imuhang mga likes, kanang imuhang mga comments sa Facebook or either sa Instagram or diha mayala sa YouTube mga higala, reflection na siya sa imuhang kasing-kasing. So what we post, what we share or comment reflects who we are in Christ. So ang kaning social media, mura ni siya digital pulpit mga igsoon. Mura ni pulpit yapon. Okay? Bisan wala tagawali mga higala, pero ang atuang lifestyle gapakita siya gamit ang social media. So if people scroll through your account, makita ba nila si Kristo kung ilahang tanawon ang imong account? Like, let's say diya sa Facebook, makita ba nila si Kristo diya sa imuha o ang ilang makita may gala diha sa imong Facebook account kalibutan? You see, remember, gusto lang ta mo i-remind karong bunta may gala nga we are ambassadors for Christ. Ang rason nga nung hangtod karon napata diri sa kalibutan because higala paminaw, we are here to shed light to the people. Kaya mga tao mga igsoon naa dira sa kangit-ngit karon. Amen. And people are ignorant about God and they are ignorant about the truth. So kita mga igsoon naata dinhi gibilin pa sa Ginoo so we can be His representative here. Para mga igala nga mag-shed ta og kahayag sa mga tao because daghag mga tao karon wala na hibalo sa kamatuoran. Okay? So remember that we are ambassadors for Christ even in social media. Bisang sa atuang online mga higala. So, ikaw young people, kung naay mga tao or mga friends or followers nimo mo tanaw diya sa imong Facebook, mailhan ka nga Christian ka. Ma-recognize ka nila nga ikaw anak sa Ginoo. That's why may gala ako ang advice sa inyo tanan before ka mag-post og anything diha sa imong Facebook, before ka mag-share og anything diha sa imong Facebook, pangutan-na sa ang imong kaugalingon. Does this glorify God? Or kani ba makaharm sa ako ang testimony? Kini ba ako ang i-post, makapahimaya ba ni siya sa Diyos o makadaot ni sa ako ang testimony? Because believe this or not mga higala, daay mga tao, mga friends nimo and followers diha sa imong Facebook, kay balo sila Kristohanon ka. So kung ang imong sigigi na post diya sa Facebook mga higala, puros mga kalibutanon, immorality, mga bastos, ingonana, mga kalibutanon nga mga kanta, sila matingala o maka-question sila mahitungod sa imuhang identity. Kani ba ako ang friend sa Facebook nga si Kuan, so and so? Kristohanan ba yun eh?
Amen. So kinahanglan before ta mag-post, before nato i-share, sa iba no kita, ang mga tao man na makuan sila ba no murag makuan sila sa na madalas sila ano mga mga post ng mga bastos, mga post ng sa mga tao pero nga mga kanang mga joke mga hinungdan ba. Ingon na nga kung imuha na siyang i-post o i-share nimo na sa imong mga friends, wag gyud sila'y makuha gikan ana nga post. You see, all they see and all they can read mga higala is garbage. Siguro mo, ha sila sa imuha mga higala, pero wa sila'y makuha gikan sa imuhang gi-post. And believe this or not, mga higala, paminaw, believe this or not, ingon na naay mga tao, mga igsoon, sa hilom lang, maybe nakasaway sila sa imuha. Wala ka kabalo. Kaya di man na sila musulti. Pero mga higala, paminaw, lisod na kayo nimo to sila patuuhon kung share nimo sila sa pulong sa Dios. Whenever na sila spiritual need, unya mga higala, nangita sila someone nga mo encourage sa ilaha or mag-shed og hope sa ilaha mga higala, lisod kayo nga ikaw ang mo share sa ilaha because all you tanan nga imong gina-post di sa social media are all stupid posts. Amen? There was a young person, may gala, nga once nag-post siya og mga jokes og mga selfies ba. But when he began posting Bible verses, ang iyang mga friends naka-notice og kaning change. Unya, nangutana sila bahin sa iyang faith. Nag-wonder sila. Nga naman, murag katingalahan. Na karon nag-post og verse, pero dati puros mga bastos. Na ako makita ba, bisa ako na ako makita nga mga kuan nga kana puros mga binuang, mga gikan sa kalibutan ang mga post may gala. Unya kung naay kanang kuan, insert ko na sila nga dapat Ginoo lang ang ato ang saligan, mag-ampo kanunay ligan. Unya may gala puros mga binuang. Ang mga uban na nilang mga post. So people will wonder. People will question your testimony. What kind of Christian is this person? Dili nila na isulti siguro sa imuhang atubangan, pero may gala, isulti nila na, ipangutana nila na sa ilang kaugalingon. And whenever na sila need mga igsoon, you are not the right person na tawagan nila. Tungod kay tanawa, wala nimo gipakita ang imong kahayag sa ilaha. What did the Bible says? Whatsoever ye do, appeal diha ang social media. And the Bible says, do all to the glory of God. Amen? So remember this, your online testimony reflects your Christian identity. Amen? Bisagon sa imong buhaton mga igaladi sa imong kinabuhi, naka mo reflect diha ang imuhang testimony isip usa ka Kristohanon. Unsay masulti sa mga uban nga tao bahin sa imuha. Amen. Number 2, recognize the dangers and use discernment. Recognize the dangers and use discernment. Let me read to you Proverbs chapter 14 verse 15. Proverbs chapter 14 in verse number 15. Aun sa gingon dinhi sa pulong sa Dios mga igsoon. Proverbs chapter 14 verse 15. The simple believeth every word, but the prudent man, notice, looketh well to his going. Ang simple nga tao or ang yano, ang inosente nga tao. Di ba nang kaning mga bata makonsider ni sila nga mga inosente?
Pero kay balo ba mo may nga sa Biblia, ang kaning simple diri, it does not refer to babies and small children. Ang kaning mga innocent people nga gina-refer ni Solomon diri may gala, kaning mga dagko nga mga tao na mga adult, mga young people nga wala pa nakadungog o nahibalo sa pulong sa Dios. So giyon sa Biblia, ang tao kuno nga inosente nga walay kaalam-alam sa pulong sa Dios, bisag kung naay tao mo istorya sa iyaha, o unsa ang iyang itudlo sa iyaha, tuuhan niya. Nga naman, he doesn't know anything. So everything is fresh sa iyaha. Now you understand may gala, nganong kita may gala, gina-urge kita, ginapadali kita sa Ginoo nga magsangyaw sa mga tao, because there are many people mga higala, ignorante pa sila, inosente pa sila ng mga tao, ignorante pa sila sa pulong sa Dios. Kung gusto sa Ginoo mga higala nga kita ang makauna og adto sa ila, kita ang una nga makatanom sa ila sa pulong sa Dios. Otherwise mga higala, kung kita maglangan-langan, maunhan ta aning mga kulto, maunhan ta aning mga false religion. Kugihan ba kayo sila mag-share po ng Bible, pero ang ilang gina-share mga higala, dili ka matuuran, dili tama. Mao na daghan kay mga tao mga higala, paminaw, nakabig diha sa mali nga doktrina, nadaladra, nadanidra mga higala, na nabutang sila diha sa mali nga kanang tigumanan, and when they die, maimpyerno sila. Nga naman, ang nakadala sa ilaha ang mga false teachers nga nagtanom sa ilaha og mga false doctrines. Now the Bible says, the simple believeth every word. That's what the Bible says. But the prudent man, okay? Yun sa Biblia, the prudent man looketh well to his going. Ang mabuot nga tao nagatan-aw pag-ayo sa iyahang paglakaw. So, kinahanglan kita as Christians, tan-aw nato pag-ayo. Ang ato ang ginabuhat, ang ato ang ginalakwan nato. Especially mga higala, dira sa online, because not everything in online is true. Dili tanan nga nadra sa online Tinoo, daghag mga fake news diha, daghag mga chismis diha, daghan kayog mga ungodly trends diha, may nga nga makita ninyo sa social media nga makadaot sa imuhang testimony ug makadala sa imuha palayo diha sa kamatuoran ug sa Ginoo. And that's why kinahanglan ta magbantay. Kinahanglan natay discernment. We must be discerning. Ayaw lang mo pataka og share. You know what? Gisultian naman tamo ana nga ayaw lang mo basta-basta mag-share diha sa inyong Facebook. Amen. Bisan paminaw, bisan kanang mga videos diha sa Facebook na nagdala og kanang pulong sa Dios. First, you need to examine their background. Bisan pa maayo ang iyang gisulti. Para ragod gyapon na ng mga Mormons, mga higala. Kung magsimba ka, ayaw magsimba ha. Pero kung magsimba ka dito sa ilang simbahan, ang una nga ilahang i-introduce sa imuha kay si Jesus Christ. Pero magkadugay ka o sinimba sa ilaha, ang ilaha nang i-elevate, ang ilaha nang ipataas, si Joseph Smith na. Nakuha ninyo? So, sa sugod, paminaw, sa sugod mga higala, ang ilang itudlo sa imuha, Jesus Christ, nga siyang manluluwas, siyang dalan, siyang kamatuoran, dili ba wala man tay opposition na, agreement na, dili ba no? But the more ka magsigi paminaw dito sa ilahang mga pagtulunan, dalhon ka dito sa mali. Gitunan biyan ako ng ilang doktrina. Pareha gyapon sa mga saksi ni Jehovah. Bisag dira sa social media,
na yung mga motivational speakers dira, daghan kayo dili ba no? Na yung mga preachers dira nga maayo kay sila maayo kay sila manulti. Bisan pa mga higala, maayo ang ilang mga gipangsulti sa imo, ginagamit nilang pulong sa Dios, study their background. Sa ilang faith, standard, sa ilang beliefs. Ayaw lang mo basta-basta nga mag-share mga higala. Usay ang kanang mag-trend sa ila ba no, ang mag-viral nga mga videos sa ila ha, kanang mga videos nila nga kung asa agree ang tanan. Pero kung tanawon nimo may higala, ang uban nila nga mga post may higala, mga uban nila nga mga gipang share, mga speech nila ingonana, daghan kayo dito sa ila mga gipang post mga mali. Unya gi-share nimo dito sa imuhang Facebook. Unya katong imong mga followers gisunod nila ang katong nga speaker. So gitanaw po to nila ang uban niya nga mga post. Ug wa ka kay balo, ikaw ang nahimong hinungdan nganong katos sila nalayo sa kamatuoran. Kay ang imuhang ang imuhang gina-introduce sa ila may gala nga speaker kanang false teacher. Dili ba si Satanas sa sugod magistorya siya og kanang kamatuoran sa atoa? Tinuod ba? Mao mong ginay-una nga i-introduce sa yawa sa mga tao. Aron ang mga tao maminaw. Aron ang mga tao musunod. Ug aron ang mga tao mutuo. Pero wa ka kay balo kung asa na siya magdala sa ilaha. Kasagaran ang bakak dili na ipakita. Una, ginatabunan ang bakak sa kamatuoran. Aron ang mga tao mo sunod anang bakak. So dili tanan nga naa diha sa social media tinuod, daghag fake news diha, daghag chismis diha, daghag mga doktrina diha nga ginapakalat mga igsoon sa mga uban nga mga magtutudlo sa pulong sa Dios. So don't just share and like without thinking. Una sa ninyo, ako pareha lamang po ko ninyo. Okay? Kung na ako din sa balay, ordinary Christian lamang ko, ordinary member lamang ko. Pero when it comes to the ministry and the church here, North Davao Baptist Church, ako ang pastor ninyo mga higala. Pero I'm just like you mga higala in any other day. Kristohanon ko. So bisag ako mga higala nga Kristohanon, magtanaw ko da, makakita ko, makadungog ko, daghan kayo nga mga nindot paminawon diya sa Facebook. Pero pwede mo tanawa daw ninyo akong Facebook kung naaba mo'y makita nga ga-share ko sa mga uban nga mga preachers. Wala. Ganong wala, kay dili ko sigurado sa ilahang background, sa ilang faith nila o sa ilang mga beliefs nila. Dili ko sigurado unsa ilang standard sa ilang kinabuhi. Na yung mga preacher, makita na ako may gala nga pag diha social media, maayo kay manulti. Pero kung tanawon nimo dito sa ilang mga service nila, makita nimo that preacher don't look like a man of God. Ano man? Kung magwali ka, magmaong, mag-rubber shoes, mag t-shirt lang. Pero maayo manulti. Unya ang iyang mga singers, mga igsoon, ang mga lalaki, taso buhok. Ang mga babae, bulaw buhok. Imadas, ang mga babae, gapantalon. Murang naikasaba lagi. That's why, wala na ako na sila gina-share sa akong Facebook because it can affect not just my faith but also my testimony. Kasi nyo?
So dili na lang magpataka og share og like mga higala without thinking. Use discernment. Say kita natay problem, discouraged ta, nakadungog ta ning istorya may higala, pwede lang ka maminaw but ayaw i-share. You know why? Wala ka kay balo sa iyahang beliefs niya. Pasig dili na sama sa imo og faith. Dili na baptist, dili na genuine nga baptist. Basin baptist, pero mga higala, dili siya kanang fundamentalist nga baptist. Paminaw, ang yawa, dagan siya pwede gamiton sa social media. So kinahanglan nga aware ka, ma-recognize nimo ang dangers mga higala. Diya sa social media. Para nagugyapo na ng pagkaon good. Dili ba? Na mga pagkaon mga higala nga makaayo sa tuwang lawas, pero na po yung mga pagkaon nga makadaot sa tuwang lawas. Ingunana ra po na may higala ang social media. So, panalitan, diha mga higala, no? Muadto ka diha sa eat all you can or sa buffet. Okay? Mukha mo diha sa buffet. Unya, nakakaingon aning balatian sa imong lawas. Let's say mga higala, taas ka og sugar, diabetic ka. Unya, diha mga higala sa table mga higala, na ay leche flan, na ay cake, na ay kaning mga karne dira, yan na ba na mga sweet and spicy. Yan na po yung mga naigulay, fruits, na. So, dili pwede kauno nimo tanan ang naa diha sa lamesa. Especially kung diabetic ka, likayan nimo ang katong mga pagkaon nga maka-trigger sa imuhang sugar nimo. Aron dili ka magdaot ug dili mo lala ang imuhang sakit. Amen. Prevention is better than cure. So likayan nimo aron dili ka magdaot. So sa ato pun mga higala, even in social media, magbantay ta kung kinsa ang ato ang gina-share, unsa atong gina-share, ug unsa na atong mga ginapang-like nato. Kay dili tanan diha sa social media makaayo para sa imuhang pagtuo nimo ug sa imong Christian life. Unsay giingon mayala sa pulong sa Dios? Whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? So think before you click. Una-una sa, before ka mo click. Think before you like. Think before you share. Think before you comment. Kasi matingala ko ani uban ng mga Kristohanon. Pag word of God ang i-share mga higala, dili sila mo comment, dili sila mo like, dili sila mo react. Pero pag binuang ang mga post sa tao, dali kayo sila mo react, i-heart pa nila, unya, dali sila mag-comment. Sultihan tayo nila, kana, ning reflect na sa imuhang pagkatawo nimo. What kind of Christian are you? Interesado lang ba ka sa mga binuang? Interesado ka sa mga waypulos? Unya sa mga Diyos doon o sa mga tinarong o sa mga spirituhanon, dili ka ganahan? Kristohanon, mga members, no, dapat, no, sugod karon bisag dira sa tong Facebook, no, magpaka-spiritual ta. Ayaw niyo gamitang platform may gala sa Facebook may gala para may gala ipakita nimo unsa kang klase nga pagkatao nga ikaw mga higala carnal ka nga pagka-Kristohano. Ulaw manggod na. Amen. Diyan say ayaw na mga Kristohanon ang ilahang gina-background sa ilang mga post nila. Ingon na mga kuan ba, mga rock music ba? Mga rock music. Pila ka times nga ako mga higala makakita ko sa bisa sa mga stories sa mga Kristohanon, dili ko magsultig mga names ha. Kay balok ko nga Kristohanon sila, kay balok ko nga Baptist sila. Pero may higala pag mo click ko diya sa ilang story bitaw ba no?
Makasulti ko. Baptist ba gyud ni siya? Kristohanon ba gyud ni siya? Niya say ang mga gina-share ba no sa napoy mga ba ang gina-share kanunay ang gina-share nila dili ilang post. Gina-share nila gikan sa lahi. Ang creator ato nga post lahi nga tao pero ilang i-share. Pero makita na ko may ganun sila Facebook mga binastos ba? Mga binastos. Nagkuan siya, nag-spread siya immorality, sex, mga drugs, mga bad language, mga di maayo nga mga pinulungan. Ingon na ba? Ug dili siya maayo nga imahe para sa usa ka Kristohanon. Kung kay Kristohanon magud ta, kinalan nga ma-recognize nimo ang dangers. Bisan pa musulti ka nga, kuan lang man post lang man ni. Kuan lang wala man ni siya kuan na ni, dautan na ni. Kaya naa. Bisag unsa ang atong ginabuhat sa atong kinabuhi, aduna na siya epekto sa ato o sa uban nga mga tao. Labi na may galag because kung ang tanan diri na ay Facebook, tanan diri mga igala, ginasundan ka. Naay mga tao gasunod sa imo. Naay mga tao naga paabot sa imuhang mga post nimo. Unya ikaw ilang leader, sila follower nimo. Unya ikaw Christian ka, and Jesus said, "Let your light so shine before men, that they may see your good works." Pero may gala, wala ka naghatag sa ilaha, wala ka nagpakita o good works sa ilaha. So leader ka, follower nimo sila, ning sunod sila sa imuha, pero gidala nimo sila sa dili maayo. Sa inyo hunahuna, wala tay tulubago na sa Ginoo? Naa. Kaya nga naman, nagingon naman ang Bible, whatsoever ye do, dili lang ka na mukaon ka, dili lang ka na muinom ka, but the Bible says, whatsoever ye do, do all to the glory of God. Amen? So use discernment in what you see and share. Amen ba mga Kristohanon? So think before you click, think before you like, share, or comment. Ayaw mo pag-spread og mga bakak diya sa inyohang Facebook. Ang inyuhang ipakalat ang kamatuoran. Kanang magkwanta diri kanang nako i-post nga mga preaching nako sa Facebook. Ngano man nga gina-encourage sa mo nga i-share ninyo. Tungod kay kamatuoran man to, ang ako ang giwali. Dili ba to dapat i-share? Di ba ang kamatuoran dapat ikalat na to? Mas tanawa, ginashare pa may gala sa uban nga Kristiyano nang kanang mga binuang, kanang mga prank-prank, kanang mga binastos, kanang mga kanang mga kuan ba, mga worldly ba. Pero ang kanang ba ng pulong sa Ginoo, dili. Unya, matingala ko nga nung dili nila i-share or dili nila ma-share. Unsa kahit testimony ani niya dito sa ilaha. Kaya kung ang issue, dili ma-share, lahi man ang dili nimo i-share, lahi pa ang dili nimo ma-share. Ngano ka ang dili nimo ma-share? Di ba, Kristohanon batang tanan diri? Igsoon. Get right with God. Let your light so shine before men, that they may see your good works. Maybe one of the reasons anong dili nila ma-share kay halos ang tanang content sa ilahang timeline mga igala, puros mga binastos. Unya,
mag-share sila og pulong sa Dios dito, matingala ang ilang mga followers. Masawayan man sila. Uy, katingalaan na. Nag-share lagi ka og kwan lagi. Bible verse. Nag-share lagi ka og kaning preaching. Wow. Pero sa uban nimo mga post, puros mga binuang, carnality, worldly songs, dancing, mga binastos. Nya, kalit lang, pulong sa Ginoo. So, nagunauna sila, di nila ito ma-redeem. Paminaw, ma-redeem ninyo may gala. Ang inyong kinalan buhaton, balik ka dito sa imuhang profile, at to sa imuhang timeline, unya, ipang-delete tanan ang katong mga walay pulos nga imuhang ipang post. Limpyuhi ang imuhang Facebook. Pulihi siya og mga tinarong, Diyosnon, og mga spirituhanon. Nga naman, kay Kristohanon man ka. Gawas lang kung muangkon ka, anak kasayawa. Masabta na mo. Pero kung niangkon ka, ning claim ka nga Kristohanon ka, dapat ang imong mga post diya sa Facebook, sa social media, mga Diyosnon og spiritual. Recognize the dangers. Amen? Use discernment in what you see and share. Point number 3. Reach others with the gospel. So instead of magposta o kaning mga walay pulos, kanang dili maka-build o kinabuhi sa tao bitaw, ang ato ang i-share mga gala, ato ang i-post ang gospel ni Jesus Christ. Word of God. Amen? For sure mga igala, wala kayo mo like sa imuhang mga gipang post. Kay dili ganahan ang kalibutan ana. Pero sige lang, wala man taga-after og mga likes, mga reaction nila. Tama? What's important mga igala, bisag wala sila nag-react, naminaw ba ta? Bisag wala sila nag-react, nabasa nila. Kaya na yung mga tao, dili sila mo react, pero gibasa nila ang imuhang i-post. Dili sila mo like, dili sila mo heart, dili sila mo comment, nga naman, kay di pa man sila luwas. Amen? Ang uban nila, carnal man. You know what? Ang mga carnal o worldly Christian, pag makabasa og mga spiritual, mga tarong, mga post, mga godly post, mga igala sa imong Facebook, dili po na sila mo react. Dili na sila mo comment. Nga naman, di na sila ganahan, pero at least nabasa nila. Maunay katuyuan may galangano ang atuang ipangkalat nga mga post sa Facebook, mga tinarong, Diyosnon, o mga spiritual, mga pulong gikan sa Ginoo. Amen ba? Kay pwede man gud magamit ang paminaw, pwede man gud magamit ang social media may gala sa pagpakalat sa pulong sa Dios. Amen? Mark 16:15. What did Jesus says? Go ye into all the world. The world includes digital world. Amen? Salamat sa Diyos nga karon because of technology, bisag nata dinhi sa Santo Tomas, ang atong mensahe gikan sa pulong sa Diyos makaabot dito sa lain-lain nga bahin dinhi sa kalibutan. So gamito nato na. It's time for us to get serious in our Christian life. Amen ba? You know what? A single verse. Isa lang ka verse. Ngayon mong i-share. And Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. A single verse can change a person's life. Buwa ka kay balo.
Kung naa kay 1,000, 2,000, 900, 500 ka mga friends may gala, basin usa nila maluwas ug babag-o ang kinabuhi tungod anang gi-post nimo. A single verse can change a person's life. A testimony or encouraging post can reach thousands of people. Social media can be a pulpit to share the good news. So pwede na to gamiton may galang kani mga posts, mga verses, mga testimonies, mga encouragement para i-share nato si Jesucristo. Amen ba? Dili ba mas nindot na siya? Dayon sa ka-teenager mga igsoon ba no, Kristohanon nga teenager, nag-share siya og kading verse kada adlaw, isa ka verse. One day may gala, naay kaning lahi nga young people, batanon. Usa sa iyang mga friends, pero di niya suod, pero friends lang sila, nag-message sa iyaha. Nagsulti mga igala, ang katong usa sa iyang mga friends sa Facebook may gala, nga katong verse nga iyahang gi-post, naghatag og paglaom sa iyaha. Ug tungod ato nga verse, wala siya ning dayon og hikog. Tungod ato nga verse. Naminaw ba ta? You see, di na to mahibaw-an mga higala ang resulta pag ang atong i-share sa ato ang social media pulong sa Dios. Kay basin diha sa ibang pila ka libo ka followers o friends diha sa Facebook nila na ay depressed nila, na ay tao dira friend usa sa imong mga friends nga nagapangitag paglaom, basin usa sa imong mga friends discouraged, basin isa sa imong mga friends may gala nanginahanglan sila og salvation. Amen. Unya kanang imong i-post nga Bible verse diha sa imong Facebook, basin mauna ang ilahang ginapangita. Amen. Di na to mahibaw-an. Naamang gani maluwas sa gospel tracts lang. Higala, naamang gani maluwas sa ani lang oh. Pero limitado man eh. Limitado man ni area. Ngano man, kay kung asa ta dito ra pud ta makahatag, di ba? Pero may gala, kung ang pulong sa Dios i-post nato sa Facebook, daghan tag ma-reach nga mga tao bisan sa mga lahi nga mga lugar. Nagets niyo? Pastor, daghan na bang naga-share, pastor? Mas maayo noon. Mas maayo noon nga daghan naga-share. Dapat mo apil po ka kay Kristohanon man ka. Amen ba? Ayaw og sulti nga daghan na mag naga-share pastor, daghan na mag-Kristohanon, daghan na magbaptist, daghan na mga magwawali ga-share sa gospel ni Jesucristo. Daghan maayo gani. Dapat mo apil po ka igsoon. Ayaw i-exempted ang imong kaugalingon. Amen? Because social media can be a tool for witnessing. So, reach others with the gospel. And then last point na to, point number 4, redeem your time and guard your heart. Redeem your time and guard your heart. Kamu daw ba sabi? Point 4, ready, begin. What did the Bible say? Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. Redeeming the time because the days are evil. Social media can waste hours. Makausik siya og oras. Makakawat pud siya, mukawat pud siya kalipay og makakause siya og comparison. Manausahay ang social media dili maayo. Naay mga disadvantage, naay mga dili maayo sa social media mga igala. And sultihan ta mo, the more we scroll, the less we pray. The more we scroll, the less we read the Bible. And the more we scroll, the less we fellowship with other Christian. Na naman dito sa social media. Tanaw ra niya bisan mga bata karon, di ba no? Halos dili na sila mugawas, magdula-dula, kay dito na lang ang mga bata halos karon sa ilang kwarto mag-cellphone.
Tama, magtanaw YouTube, mag-face. Tama ba? Magdula. Dili ba no? Grabe ang impluensya. Unya, naapoy mga, dili lang mga bata ha, mga teenager, young adults, o mga adults. Pamina mo, pila ka oras ang nausik nila tungod mga igala sa pagsigi nila og cellphone. Makausik siya. Usahay po ba no, maapektuhan ang imong feelings nimo kung ikaw magsigi kag tutok sa social media. Tama? Dako kay epekto ang social media sa tamigala. Social media can be a thief of time. Kanang pila ka oras mag-scroll kami alam, makakawat na sa imong oras, sa imong kalipay ug sa imong espirituhanong pagtubo. Remember this, ginatagaan ta sa Dios og 86,400 seconds every day. Ang akong pangutana mayala, will we waste it online or atuan ning i-invest ang oras gihatag sa Dios para sa iyaha? Gets niyo? So karong buntag mga igala, ang akong isulti, guard your heart and your time. Ibalanse, i-manage ninyo ang inyong paggamit sa social media. Amen? Adto ta sa conclusion. Social media is not evil. Dili dautan ang social media. Dautan ba? Dili. Nagadepende na how we use it. Hello? So as Christians, tanaw ninyo diri. As Christians, reflect Christ in your testimony. Ipakita si Kristo sa imong testimony. As Christians, recognize the dangers with discernment. Pagbantay sa peligro, pinaagi sa discernment. Amen? Ikatulo, reach others with the gospel. Gamita ang social media para mag-abot ka sa uban nga tao diha kang Kristo. Amen? Unya ikaupat, redeem your time for God's glory. Kaya ang oras nga imuhang mausik, di na nimo na ma-redeem. Ang oras may paminaw, ang kinabuhi mga igala, paminaw, ang kinabuhi, dili ba ni siya may igala, murag dili ba ni pawn shop. Ang time, dili ba ni pawn shop. Ya kung nakay iprenda, malukat ra nimo kung kay kwarta. Ang oras paminaw dili siya pawn shop. Nga kung asa pwede pa nimo ilukat. Ang oras nga nalabyan na nimo, ang oras nga nausik nimo, di na nimo na mabalikan. So kung kay oras karon, siguruha gigamit nimo na para sa minaayo o para sa himaya sa Dios. Naminaw ba mo? Kay kung paminaw mga igala, di ninyo i-redeem ang inyong time, ma-realize nimo later, daghag opportunity ang imuhang giusikan. So I hope mga igsoon, karong buntag, nga ato ang i-manage ang ato ang paggamit sa social media. Amen? And think about your testimony. Ang challenge question ako para sa inyo karon. Kung si Jesucristo mo scroll sa imong account, karon. Tanaw ko niyo. Kung si Jesucristo mo scroll sa imong account karon, malipay ba siya sa iyang makita? Malipay ka siya sa iyang makita sa imong account. Nanindog tang tanan palihog. Before we pray, tanawan niyo diri last. What one practical change can you make this week to glorify God in your social media use? Now, naay mga members diri, friends ta sa Facebook,
and naay mga uban nga members dili tanan pero naay mga pipila ka members diri nga kung mutanaw ko sa imo bitong mga gipang post sa Facebook, wala ko'y makuha sa imo ang Facebook. Pwede sugod karon paghimog change. Amen. Gamita ang social media to glorify God. Gamita ang social media para ipahimaya nimo ang Dios. Okay? Nauna na lago kung si Kristo ang naadineho niya iyang gi-check ang imong cellphone. Amen ba? I hope mga igsoon. Let us pray. Father,